Eto mga SSS members, makinig. Pag-uusapan natin, paano kung ayaw mo na maghulog ng kontribusyon kay SSS? Gusto mo nang kunin yung pera mo. Pwede ba yon? Ano ang mangyayari? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome po sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta mga ka-vlogs? Eto no, pag-uusapan natin mga miyembro ni SSS, paano kung ayaw mo na maghulog ng kontribusyon kay SSS? Gusto mo nang kunin yung mga naipon mo? Gusto mo nang kunin yung mga nahulog na kontribusyon mo kay SSS? Ayaw mo nang magka-pensyon? Pwede ba yon? Well, ang SSS po mga ka-vlogs ay isa po itong insurance company. So, hindi po ito savings account natin na kung saan, kung ayaw natin na maghulog, kukunin natin yung ating contribution, no? Kasi nga, insurance company ang SSS. Hindi po yan savings account para anytime ay withdrawin natin yung ating nahulog na kontribusyon kay SSS. Well, bagamat insurance corporation ang SSS, maaari pa naman nating makuha ang ating kontribusyon kung ayaw nating magkapensyon at kung gusto nating huminto na sa kontribusyon na pagbibigay mga ka-vlogs. Well, marami kasi ang mga nahinto na din po sa paghulog ng kontribusyon. Halimbawa nito, yung mga nawalan ng trabaho, wala ng source of income, no? Hindi na talaga makapaghulog ng kontribusyon kay SSS. Hindi na maipagpapatuloy yung pag-abot sa 120 months contribution para magkapensyon. Yung iba naman gusto talaga kunin yung kanilang nahulog, ayaw na nila magkapensyon. Well, pwede naman yan kunin mga ka-vlogs, no? Ayon po sa panuntunan ng SSS, maibabalik sa atin yung ating kontribusyon na naibigay, pero may mga batayan, may mga kondisyon, may kriteria na dapat nating maabot o sundin. So ano nga ba ang mga kriteria na ito? Una, dapat po ang edad umabot sa 60 years old pataas, no? Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi pa umabot sa 60 years old, hindi mo po pwedeng ma-withdraw ang iyong nahulog na kontribusyon kay SSS, no? Hindi mo yan pwedeng kunin kung ikaw ay hihinto na sa pagbibigay ng kontribusyon. Kailangan mo pong umabot sa edad na 60 years old pataas para ikaw ay maka-withdraw o makuha mo yung iyong kontribusyon. Well, paano kung aabot ka na sa 60 years old pataas, no? Paano kung 60 ka na ang edad or pataas pa, tapos gusto mo na talaga kunin yung iyong kontribusyon, no? Dahil gusto mong pakinabangan. Ang gagawin mo dyan mga ka-vlogs ay maaari kang mag-file ng lump sum. So, ang lump sum ay isang option natin kay SSS kung ayaw nating magpensyon. Well, ano ba ang lump sum? Ito po ay ang pagkuha mo sa lahat ng mga hulog na naibigay mo kay SSS, no? Para ma-withdraw mo na lahat, no? Nang sa ganun ay mapakinabangan mo. So, pwede yon, no? Kung kayo ay 60 years old pataas, tapos ayaw na maghulog sa kontribusyon, ayaw na magkapensyon, pwede po yan i-lump sum. Kukunin po lahat yung ating kontribusyon na naibigay kay SSS. So, pwede po yun. Pero hanggat hindi pa tayo umabot sa 60 years old, hindi talaga po pwedeng ma-withdraw yan, mga ka-vlogs. Well, sa kabilang dako, nais ko lang din pong isingit, kung kayo ay 60 years old pataas na at gusto nyo magka-pensyon at hindi pa kayo umabot sa 120 months contribution, maaari pa naman kayong maghulog para makumpleto yung 120 months contribution nang sa ganon kayo ay magka-pensyon. Okay? Pwede po yon. Ang hindi lang talaga pwede maghulog ng kontribusyon kay SSS yung mga 60 years old pataas na hindi pa miyembro, no? Yung kasi bawal sa SSS yung magpapamiyembro 60 years old na, hindi na yun po pwede. Pero kapag dati ka ng miyembro
no, kay SSS na hinto lang ang paghuhulog at gusto mong ipagpatuloy para magkapensyon, kahit 60 years old pataas ka na, pwede yung ipagpatuloy. Yun yung criteria, ha? Mga ka-vlogs. So, sa ganang akin, no, wala namang problema, choice naman natin. Kung gusto mo pong mag-lump sum, kunin mo lahat ang kontribusyon mo para mapakinabangan mo, choice mo naman yan, no? Kung ayaw mo talaga magkapensyon. Kung gusto mo magkapensyon para may buwan-buwan ka na mapagkukunan, choice mo na din yan. So, kayo na ang bahala, no? Matitimbang nyo naman yan kung alin ang gusto ninyo. Ito lang, halimbawa po, gusto nyong kunin yung mga contribution ninyo, no? So, mawi-withdraw yun lahat. Pwede ka uli magpamiyembro. Kaya lang, back to zero, no? Back to zero ang iyong pagiging miyembro. Ganun lang yun mga ka-vlog. So, kayo, alin ba ang mas gusto nyo? I-withdraw ang contribution para malamsam? O gusto nyo ang pensyon? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.